So 2 more ways of defeating the demon of money. Number 3 is we should work diligently. We work diligently. Because being diligent, kakugi igsoon, iya na sa Ginoo. Iya sa Ginoo ang kakugi. O ang opposite sa kakugi, kabalo man taon sa no. Ang opposite sa kakugi, which is pag tinapulan, kailangan na ito yung ano, pag tinapulan, dili na iya sa Ginoo igsoon. So pag nag-exist, ang opposite sa kakugi sa ato ang kinabuhi, maotoy langawon ni Satanas. Maotoy punduhan niya sa ato ang kinabuhi. So kailangan ma-overcome nato, no, ang opposite sa diligence igsoon para ma-overcome nato ang mammon God. Niingon ang Proverbs 24:30-40, I walk by the field of a lazy person, you know, the vineyard of one with no common sense. Grabe po eh, with no common sense. Dili ni ako word ni sa Ginoo. I saw that it was overgrown with nettles. Pasabatan ng nettles, kana ganing mga saag nga mga herbaceous nga mga plants. Mga nettles. It was covered with weeds. Kaveran ng mga sagbot ang luna sa usa ka tawo nga nagtinapulan. And its walls were broken down. No? Ang pader, ang kural kay wala giayo, daot ang kural. Then as I looked and thought about it, I learned this lesson. A little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest, then poverty will pounce. Mukalit lag abot ang kapobrehon on you like a bandit sama sa kawatan. Scarcity will attack you like an armed robber. So pag sigig relax, mas daghan ang relax kaysa sa kakugi, moabot ang kapobrehon igsoon nga sama sa kawatan, nga mawa tanan. O masig usa ka lugas nimo nga bugas apil kuhaon sa kawatan. Muradaw ang kapobrehon murag siyag bandido igsoon. Mukalit lag abot og limason ang tanan na unsay naa ka pag magkalma-kalma lang, magkampante-kampante lang ka igsoon. In 2 Thessalonians 3:11-13, Paul talking to the Christians, yet we hear that some of you are living idle lives, refusing to work and meddling in other people's business. So mga marites daw. Nag-exist na yun sa una, no? Mga marites. So niya si Paul, we command such people and urge them in the name of the Lord Jesus Christ to settle down and work to earn their own living. As for the rest of you, dear brothers and sisters, never get tired of doing good. So ni almag yun ang pulong sa Ginoo, no? Against yun ang pulong sa Ginoo anang instead nga magkugi, magsigig panumbalay, unya mga nabuwag didto og mga istorya nga wa didto, magsigig pakialam sa kinabuhi sa uban instead nga manarbaho, instead nga magkugi. So against ang Biblia, di na iya sa Ginoo igsuon. Kanang magsigig laroy-laroy sa kabalayan, nga instead manarbaho, sigig pang marites. So di na iya sa Ginoo, no? Puy-anan na sa kaaway sa ato ang kinabuhi igsuon. So ang matod sa pulong sa Ginoo, diligence defeats the stronghold of idleness by number 1, beating procrastination. Pildihon niya igsuon ang paglangay-langay. So now, please don't confuse patience and procrastination. Another term for procrastination is delaying. Ayaw i-confuse. Kay basig dili na patience sa imuhang na-experience karon, no? Procrastination na siya. Pag mingon kag patience igsoon, pasensyoso ka nga nagahulat sa mga butang nga wala pa nag-exist. On the process pa nga mga butang, kung naa kay gitanom, ginahulat nimo nga mutubo, and you are being patient with that. You are waiting for it to grow. And then you are nagalong ka og something patiently for something nga wala pa nag-exist igsoon. Pero kanang butangan na sa imong atubangan, nag-exist na, kailangan na nimo buhaton, kulang na lang manguhit sa imo, oy, accomplish na ko. Buhatan ako. Pero dili gyud nimo buhaton kay nakabati kag kalaay, kakapoy, katapol sa imuhang kinabuhi, sa imuhang nakay ma-feel sa imuhang sarili nga kapuyan ka mo buhat ana. That is not patience igsoon. That is
procrastination. So pag na-spirit of procrastination sa ato ang kinabuhi, daghang gusto, daghan unta gusto mahitabo ang Ginoo, daghan siya ibubo nga panalangin, daghan siya door nga i-open sa ato but tungod kay naglangay-langay ta, dili mabuhat sa Ginoo. Kay vessel man ta sa Ginoo igsoon, na kailangan man niya og vessel nga mubuhat sa tanan niyang plano. Dili man nimo pwede ingnon ang Ginoo nga, Lord, ako maglangay-langay, ikaw na bahala sa tanan. Nya mo gamit tayo, let your will be done. Maingon ang Ginoo, dugay na ako ang will. Lihuka na ako ang will. Murag dili, let your will be done. Murag imuhan na. Let your will be done. It's your will. Okay, kulang na lang manguhit. O, klaro na kay tataw na kay nga kailangan na nimo i-accomplish sa imong business, sa imong trabaho, sa imong personal life, sa family, pero ganahan lang gyud maglangay-langay. And when there is the spirit of procrastination, brothers and sisters, you will be wasting time. Sayang kaayo, moagi ang tuig, moagi ang adlaw, moagi ang simana nga pwede na unta nimo mabuhat og mahimo kang productive, pero wala tungod kay naglangay-langay ka. So brothers and sisters, ang mabuhat nimo karon ayaw buhata ugma. Karon buhata. Ang mabuhat nimo ugma ayaw buhata sunod simana. Karon ugma buhata. Ang mabuhat nimo sunod simana ayaw sunod tuig buhata. Sunod simana gyud buhata igsuon. Ug pinaagya na i-bless ka sa Ginoo. Objectively, goal-oriented yun kaayo. Kung unsa imo ang attitude, igsoon, i-bless na sa Ginoo, makita nimo ang result sa imo ang pagkugi. And diligence defeats the stronghold of idleness by making us progressive. Mugrow ka, igsoon. Mugrow ka, magsigi kag lambo. Pagkugihan ka igsoon, magsigi kag lambo. Every time na akay maka-accomplish isa, naana say isa nga imuhang sugdan ug magkatunasan igsoon. Ang mulambo sa imuhang kinabuhi, makita nimo, wow, amazing, ginabless sa Ginoo ang imuhang mga ginabuhat. Naay nag-share in connection with delaying, ana siya, nag-compose na siya kanta, 20 years daw niya gibuhat. Kaya iya ng inspiration, sugot ka ng 20 years. Murag 20 nakakanta, murag 20 times 2 na, 40 nakakanta ng 20 years, no? Okay, din kay pag-submission na next week, 1 month before, karakara na ng mga worship team og sulat og kanta. Ana siya, 20 years daw niya gisulat iyang kanta, kaya ang iya daw inspiration kay si Joseph. Nga after 22 years daw gi-fulfill sa Ginoo ang tanang promises niya kay Joseph. Pero kadali lang. 22 years si Joseph. Daghang nahitabo sa iya kapatid. Gislaves, gibaligya siya. Tapos nahimo siyang sinaligan ni Potiphar. Giimpas siya sa asawa ni Potiphar, gitintal siya, wagi siya natintal. Napriso siya taas nga panahon. Unya, nahimo siya nga governor, gihimo siyang governor sa Pharaoh sa Egypt. Walang siya nagkumpos og isa ka kanta for 22 years, brothers and sisters. So murag di na katuuhan igsuon. Naagi na yung mga paglangay-langay, gikalimtan na ang kanta. 1 year, naaday ko'y kanta, gibutangan na sa isa ka linya. Sunod na sa nang isa, kalinya. Wala gyud gikuan ba, gyud nagpakabana. No, so that is not patience, brothers and sisters. That is delaying, and it will not, that kind of attitude, no? Pag magsigig pa dayon, dili kita mag-progress sa ato ang kinabuhi igsuon. Sayang kaayo ang panahon nga daghan untag mabuhat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, ug daghan unta tag ma-accomplish, no, sa ato ang business, anything unsa ba ato ang mga katikaran dinha sa ato ang kinabuhi igsuon. So magbantay ta ana, gikan sa delay, imong enjoy, spiritualize pa nimo usahay nga iya sa Ginoo. Na-inspire pa ka ni Isaac, basig kinsa na lang imong na-inspiration sa Bible din ha, palusot, no? Gamit-gamito ng mga experiences sa Bible na di gyud magtunong ba. So ingon ana, mag-ano na lang kita, admit na lang gyud ta, di ba? Ay naglangay-langay gyud ko, mao nang ingon ana.
Oh, sorry Lord. So na-realize nimo nga naglangay-langay yug ka. So this time buhaton na gyud nimo unsay tama, no? Gi-admit nimo nga imo atong mali, dili mali sa Ginoo or bisan kinsa diha, no? O nga pasanginlan usahay ang demonyo. Nalangay ko tungod sa demonyo. Ay grabe po ka, tanan na lang. Tanan na lang. Ikaw daw naglangay-langay. Uy, di daw ako. Ka-quick na ko, wag ko nagatulog. Ana ang demonyo, wag ko nagatulog. Ikaw kay daghag tulog. O, tapos pag di ma-accomplish ay mo mga aktibidades, ako man yung mga pasanginlan, pag sure din ha, ni itom na ganinig may akong mata, di na ako mahitsura. Sa kagrabing kakugi sa demonyo. Oh, so di na to ipamasangil sa bisan unsa, igsoon basan asa ipamasangil. Kailangan, no, kuan na to, no, iunat-unat na to ato ang mga kabukugan. Unsa din nato nga ato ang mga buluhaton nga napending na, nga pwede na unta nato buhaton pero wag gyud nato buhata. So wake up call, hoy. Shh, psst, psst, psst. Buhatan na karon na. Karon na kay para makita na nimo ang bunga ni ana. And diligence defeats the stronghold of idleness by sparing us from sins caused by idleness. Kana di ay idle kana ganing laay o idleness. Kana ganing laay kay ka matag adlaw igsuon, it's very dangerous. Maghatag day nagsala sa imo kung klaro kaayo giingon sa Biblia, oh. Yet we hear that some of you are living idle lives, refusing to work and meddling in other people's business. See? Oh, mao ni result igsoon sa tao nga laay kay adlaw dili mangita og buhaton. Oh, ang mahitabo kay dili mangitag buhaton de ubang kinabuhi hunahunaon. Hinaon sa nakato si kuan karon, no? Siya. Oh. Mas unsa na lang maisip, grabe ba ya pag idle imong mind, grabe ba ya ang mga overthinking, mga exaggeration ug magbantay ta igsuon kay karong panahon na modern na ang marites. Pwede na dili magbalay-balay. Mahurot imong adlaw mag-scroll sa Facebook. Magsigig panghimantay unsa nay katikaran sa ubang kinabuhi sa uban ug mahurot imong oras bantay ka seryoso ha. Oh, magsigig kag scroll masyak ka naabot na 1 hour. Ang effect ni hanap na, no, nabuta na ka, no, nadaot na imuhang mata igsuon kay sigig kaya mo scroll og isa ka oras magsigig panghimantay unsa nay katikaran sa life sa uban o magbantay ta ng Facebook ha, modern marites. Oh, gamay lang ang imuhang i-post dito, daghan na kaayog ma-create nga story o mga exaggeration sa ubang tao. Isa na sa sala igsuon nga caused by idleness ug another sala igsuon tungod kay wa kay ginabuhat. No, dili ka busy to become progressive and you are not busy for the Lord. When we are talking about progressive, we Christians progressive in all aspects of our lives, no? Financially, sa atong trabaho, and then progressive sa spiritual nga butang. Unya taas kaayo ka og adlaw, magsigig handuraw. So ay mo ang buhaton apil katong mga sala na nimo sa una nga imuha nang gilubong, gisurrender na nimo sa Ginoo mabalik. Kay wala man kay ginabuhat. No, mga palabas nga dili nimo angay tan-awon, mga gisurrender na nimo nga mga palabas sa una nga mga di mao nga mga palabas. So di man ka busy, di man progressive imo ang kinabuhi, kay wa man ka nagkugi. So ang ending, mahok na sad ka ato mga video games para mahuman imong adlaw. O matingala Christian na depressed gihapon nga naman, kaya aktibidades matag adlaw walay hinungdan. Nahurot ang life sa cellphone, sa Facebook, sa video games, sa pagmarites. So now, brothers and sisters, the Word of God is telling you, don't waste your time doing things that are fruitless. Walay maayong mabuhat sa imuhang kinabuhi. Avoid. If you are doing stuffs, nagabuhat kag butang matag adlaw, igsoon matag adlaw nga fruitless, dili makapaasenso sa imong pamilya, dili makapalambo sa imong kinabuhi, dili makapalambo sa imong espirituhanon nga kinabuhi, you need to avoid those things. So I ask you, if napakay time
mubabad o grabe sa mga butang nga fruitless, why not you go to UM? You join the Campus Connect. Why not you do the weekly activities of the church, right? And we have many Life Connects here. Na ay mga Life Connect din kailangan nila. For example, itong Life Connect nila isa sa DECA. Uy, amazing. Katunga Life Connect, kung anto siya, mga barkada sila, and then na sila barkada dito nga Muslim. So wala siya choice, nag-a-appeal siya ato nga Life Connect, kay mga barkada man niya to dito, Muslim yun sila. So appeal lang yun siya taon igsoon, sabay tama lang ba kay mga barkada man niya ang Life Connect. Kabalo mamo gahapon ni appeal sa LRC, Muslim yun sila, palakpakan na to ang Ginoo. See? So instead of scrolling in Facebook, watching garbage in television, why not you join the Life Connect and you will be productive there spiritually. And you will focus on your business, on saan pagpalambo imo ang business, mga resources nimo, imo ang pamilya, no paglimpyo sa inyong balay, kay basig taas kayong time sa Facebook pero cobwebs na daghan na kay cobwebs ang balay ba no? Unya ang mga faucet nga, mga CR nga nangadaot ang faucet, wala giayo. Yang mga guba nga mga pultahan, mga bakod, wala giayo, pero taas kay time mag-Facebook, pagbantay, igsoon kay bitik na ni Satanas sa imo ha. Mag-end imong life nga very unproductive, ending poverty. Ikaw lang gihapon ang mag-suffer, igsoon. So diligence is very, very, very important. The spirit of diligence from the Lord is very, very important, brothers and sisters. Aron walay luna ang demonyo nga muhatag sa atwa og kapobrehon. And the last thing, number 4, we should handle our resources responsibly. Uban sa kakugi, tanang panalangin nga gibukbo sa Ginoo sa imo igsoon, accountable ka unsaon nimo paggamit. Amen? Say to yourself, I should handle my resources responsibly. I should work diligently, and I will handle my resources responsibly. Yes, kailangan na mauban igsoon. Tingala na lang ka, grabe na imong pagkayod. Pag mo-open ka sa imong bank account, murag day 1 lang gihapon. Murag way nahitabo, murag wala ka nagkugi. So naa kay accountability. O dili ka pwede miingon nga, Lord, magkugi ko, ikaw na bahala magpatubo sa ako ang account. Sa ako ang bank account. Pero sa imuhang side, giwaldas nimo sa tamang ginhawa ang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imo. Proverbs 21:20, the wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. Katong mga tao nga maalamon kaayo sa paggasto sa ilahang mga panalangin, magkinabuhi o kaharuhay, mahayahay. Pero ang gastador, pagkuha sa kwarta, hurot na. Agoy, mo disappear lang na parang bula ang panalangin nga gibubo sa Ginoo. Luke 15:13-16, kani nga verse, ginagamit ni for repentance. Kay story man ni sa prodigal son, pero makita nato ang other perspective sa life sa prodigal son. So basahon nato kani siya, ang badlungon, ang suwail nga anak, ang kaptangan sa iyang papa, buhi pa kayo, gusto na niya kuhaon. O, dili man na pwede, Pastor Arnold, no? Buhi pa kayo mong anak, maingon na, nga pa, kuhaon na ako ang half. Kasi pasabot ni mo, ginatunglo na ko ni mo. Gusto na ni mo ma-heaven ako. O, di na pwede, pagbuhi pa mo ang ginikanan, bad na siya nga attitude, nga gusto na ni mo kuhaon ni mo ang bahin, maasa na lang mo adto imong ginikanan. Half na sa ilahang property, nawala na kay gikuha na nimo o gikuha na nimo. So that is not good. So karon, a few days later, this younger son packed all his belongings. So gihatag sa iyang papa, buutan kay iyang papa, no, ako dili jud, di na pwede. Si Ben, sige, gusto ka mo laroy-laroy, maglakaw, sige lakaw dito, kay bitbiton, masig kaldero, di nimo madala. Buutan kaayo, buutan mo pud mi. Pero kabalo lang yun mo say no pag dili pwede.
Balance-balance lang ang kinabuhi. Dili pwede pasobraan kay mugara ang mga garaon. So grabe gyud kabuotan ang papa, no? A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Grabe. Grabe. Kay kag dato kay iyang amahan, gihatag na iyang bahin. Nag-wild gyud siya, no? Nagpakasasa yun siya sa tamang ginhawa. And about the time his money ran out, agoy, mahurot man dahil kwarta. Di man dahil forever. Love life lang man dahil ang forever. Sa kwarta, pwede man dahil siya mahurot, no? About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. Grabing kagutom, no? Kay naay krisis sa lugar. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his field to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs, pagkaon sa baboy, looked good to him, but no one gave him anything. See? Di lang relationship sa Ginoo ang nawala aning tawhanan ni. Imagine na ninyo, wala siguro story sa prodigal son kung after niya nakuha ang iyahang mga kayamanan, kay wala niya giwaldas, gibusiness niya. Gi-times 2 pa niya, gi-times 3 pa niya. Pero ang tao nga layo, sa kamot sa Ginoo igsuon. Paglayo, ang relasyon sa Ginoo, walay guidance sa word sa Ginoo, anything na gusto niya, buhaton niya. Ang panalangin nga naa sa iya, buhaton niya, tanan niya gusto, waldason niya sa tamang ginhawa. Mao ni nahitabo sa prodigal son. Nag-isip ko, ani ba? Wala man ni nahitabo sa iya, mukaon na lang siya sa pagkaon sa baboy. Kung ang iyahang ginadawatan nga ari-arian, kay iyahang gimultiply. Gi-invest niya og business, gitarong niya og handle, pero maog yun nahitabo sa iya. Gahig ulo, dili mo follow sa pulong sa Ginoo. Diyo baya ni kaon na lang pagkaon sa baboy. Ang mga Diyo, di baya na mukha og baboy. Worse na hitabo. Ang mga Diyo, di mukha og baboy. Pero kanis yan, ni kaog pagkaon sa baboy, saklap. Saklap kayang pangyayari, kapatid. So now, handling our resources responsibly defeat the stronghold of wastefulness by becoming a wise spender. Not being a wise spender, igsoon, is not of God. Bitik na sa demonyo sa imuhang kinabuhi, igsuon. Pagbantay sa mga bitik, kanang pag-abot sa imong kwarta, wa nakakabalo asa ni adto. Mura kag nauntog na amnesya. Anyari sa iyo, ang 50,000, 20,000 ni abot og nawala, nga even ikaw giunsa nimo ang 20,000 ambot. Basta ni adto kog SM, paggawas nako ni apil siya kawala, nabilin sa SM. Pero di na ko ma-identify, kaya ako alang bit-bit kay maurag yun ni. You know what, na nag-share po ana siya nga, tagaan daw siya 50,000. Tapos maato daw siya og mall. Pag uli daw niya, mawala daw dayon ang 50,000. O wala daw siya kabalog, giunsa niya paggamit. Astig kay paminaw, no? Nya ikaw, pagka ng material lang imo ang pananaw, ay, sana all. Mingon pa kag sana all. Sana all. Di na sana all, kapatid. Di na sana all. Devourer na of finances. Devourer na og panalangin. Ayaw pag-ingon nga na maghinangin din sa imong atubangan. Ni adto kog hinangin man usahay na yung anak, no? Hinangin po usahay ba? Pabilib ba? Grabe, gitagaan kog 50,000. Pag adto na ko sa mall, pag uli na ko, maura to ko ang bit-bit. Wala ko kabalo. Basig na aksidente ka. Nya nauntog imong ulo, na amnesia ka, wala na ka kabaloon sa gibuhat sa imuha. Basig na hold up na. Paastig kay paminawon ba? Pero brothers and sisters, ikaw nga naglisod ka sa life, hala, oy Lord, sana all unta mapareha ko sa iyo. Uy, ayaw. Di na iya sa Ginoo. Kanang panalanginan ka, unya mawala, nga wa ka kabaloasan ni adto, kapatid, dili na iya sa Ginoo. Dili ing anak ka nonsense ang Ginoo. Nga mahatag siya blessing sa imo. For example, tagaan kag 1 million, yung maingon ka nga wa ka kabaloasan na adto ang 1 million. Hala, asa na adto? Apil ang simbahan, kaingon nga, wag mi na dawat. Maskig piso. Hoy, di yun na naadto sa Ginoo.
Kaysa diyang kung nakadawat na kag 1 million last week, dapat na amin na-receive nga 100,000 sa tithes and offering ba? Kay nakadawat kag 1 million. Nya karon ni adto kas ako asa diyang nawala imong 1 million, huy. Pagtarong diya ha. O di gyud na iya sa Ginoo igsoon di na siya kanais-nais. Pagbantay ana ha, pagbantay anang mga attitude nga wa pa niabot imong kwarta padulungay pa nahurot na sa imong utok. Hala ka, bantay ka na ha. Nahurot na sa imong utok. Oh, ha? Nya pag mahurot baya, pasangin lang ang demonyo oy, pag buhatan ta kag liquidation ha. Giunsa ni imong kwarta. Ikaw pa'y tagaan ni Satanas og liquidation. Mo ni mong gibuhat sa imong kwarta. Mo ni mong gibuhat. Asa man ko diha? Gikaon nimo tanan. Nahurot, gikaon nimo tanan imong kwarta. Ikaw ray nabusog apil ako nimo bahini. Wala pa ang demonyo sa imo. So bantay kapatid. Wa pa niabot imong kwarta, nahurot na sa imo ang utok, di na iya sa Ginoo igsoon. So pag wa pa niabot imong kwarta, wa na natiway na. So karon iya sa Ginoo igsoon, wa pa niabot imong kwarta, maghunahon na kapila imong ihatag para sa Ginoo. Mo na iya sa Ginoo. God first. Una ka. Pila ihatag igahin ako sa iyo na ako'y paabotay karon nga tumataginting na 100,000. Pila akong ihatag sa imuha, Lord. Lord, pila akong ihatag sa imuha. Ampo dahin ka. Muingon dahin ka sa Ginoo. Next, inipon nimo brothers and sisters. Pila imong igahin pang ipon. Ipon dayon, ipon. Nabay tao din sa church or friend ako nga nanginhanglag tabang. Si Kuan. Ay, loy kay siya kay pero kada Sunday gisi iyang shoes. Nabay gisi shoes dire. Sige, pakita daw. Kay basig moabot ang 100,000 basig ikaw na to. Basig prophecy na ni. Isa kay mo tiil. Ikaw gisi ig shoes o kadto siya. Pila ra man ang sapatos. Oy. Ni mo nadawat 100,000. So igsuon, tan-aw ang Ginoo sa imuha, na kay sense nga tao. Amen. Pag buubuan kag panalangin, una nimo maisip mga butang nga naay sense. Dili ang pagwaldas-waldas sa mga way kapadulngan nga apil ikaw natingala nga nawala la imong kwarta. And handling our resources responsibly defeats the stronghold of wastefulness by controlling our excessive cravings and impulses. Brothers and sisters, to long for something, to long for a house, to long for a sakyanan, to long for these things, magdamgo ka igsoon, di na mali ha? Okay, pag di wala kay longing, tas imong mga longing kay i-push nimo, sa mga napo kay gamay nga impulse, napo kay push factor sa imong mga damgo. Tama na igsoon, dili against ang Ginoo nang maglong ka for something kay mo na stepping stone para makabot ang mga butang, mga maayong butang sa imong life. Kailangan ka magdamgo, kailangan ka mga mangandoy. Pero na mga excessive cravings and impulses ang tao, sobra ra unsay kaya niya. Amen? Sobra ra. Mo nang uban na nga priso na. Kay nag-crave for something, grabing pangandoy sa unsaray kaya niya at this moment. Ang gana demand sa situation o sa panahon, kay simple living lang kanilang pero mo go gyud beyond igsoon. Kung ang kaya lang sa nimo as for now, magtukod og balay nga worth 1 million, ayaw utangi tanang turko. Nga di ka sure kung ikabayad para lang makatukod kag worth 5 million or 10 million nga balay. That is suicidal. Gibutang nimo sa alanganin nimong kaugalingon ug ang grabe din ha, ikaw ray nag-decide sa imong life pero sa diyang naningil na tanang turko sa earth, nadamay na ang imong pamilya. Mag-decide gani, bugso ba? Gusto na ako ni. Pag nakay gusto igsoon, posa, unsay kaya nako? Kaya ba gini? Kani as for this moment? So magkugis ka. O gusto jud kag 5 million nga balay? Kailangan sa ka magkugig ka 5 million. Dili pwede ipamugos nimo nga maulang sa anak karon ang bunga sa imong kakugi tas imong pangandoy kay haskang taasa. Dili na iya sa Ginoo igsoon. Yes, ningon ko ganina nga pangandoy iya na sa Ginoo. Maglong ka mo desire ka iya na sa Ginoo. Pero
kanang napriso na kaigsoon tungod sa imong pangandoy, di na iya sa Ginoo. Kay never na allow sa Ginoo, kapatid. Oh, nga madaot imong life. No, dili destroyer ang Ginoo, amen? Di siya destroyer. Kana mga destroying things sa atong life, nga bunga sa ato ang desisyon, kita ana igsuon. So anihon nato, so maghinulsol ta para kaloy-an ta sa Ginoo. Lord, ana ra magid atong life no. Nagpatakag decide. O, na dili will sa Ginoo nga mapriso ta tungod sa atong mga nagtapunog na nga utang. Oh, so haska na nimong kung ana hadlo ka, dito pa ka magpaubos. Lord, pasaylo adyog ko kadto nga time. Wa ko nagsubmit sa imuhan, sutoy-sutoy lang kog decide, pasaylo ako ani Lord, nya tabangi ko Lord nga makalinggawas ko ani. Please Lord, mao gid na ang atong position. Pag naa ka din na nga situation Ikson, you need to humble down before the Lord. And I tell you, pag pasaylo ka sa Ginoo o gitabangan ka sa Ginoo, please ayaw na nausaba. Ayaw na nausaba. Ayaw i-abuse ang grace sa Ginoo. Nga sa dihang naipanghitabo sa imong life, kalisod, nabaon ka sa utang, tapos gitabangan ka sa Ginoo, next time around, maingon ka, hay, naram na yung Ginoo mo tabang. Again, take 2. Basig, mag times 2. Di lang mapriso igsoon, mas grabe pa imuhang dangatan. So magbantay ta og mga excessive desire nga mag-cause igsoon nga mahurot ang mga panalangin sa Ginoo. And handling our resources responsibly defeats the stronghold of wastefulness by spending for what is important and beneficial. Brothers and sisters, kanang mulaag ka for your mental health. We advise that mga mag-asawa diri balikon ko na kadaghan mga minyo. O reward yourself na time nga mag-date mo, mag-date mo, once a week ba din ha? O na may mga libre po ng mga datean dito sa Murag Crocodile Park ba to dito, magkuan dito. O mag-abot mo tanan dito, pwede na mo mag-service. Sa Crocodile na may mga libre, di ba, mga People's Park. Pero kung maka-afford ka, yes, I encourage na mag-asawa, mag-date sad mo, please, ayaw ninyo. Kailangan na siya sa mga mag-asawa nga dili ta magtapon og gani nga puro na lang responsibility. O kailangan jud mangita gyud pamaagi nga maka-relax, no? Mga anak din kung mga hamtong na mo, you need to help your parents nga maka-relax sila. Kay importante kay na sa mga ginikanan nga naay time nga dili gani magsighunahon naglabhonon. Mga hugasonon plato, mga limpyuhanan sa balay ka ng mga inaana gani. So kailangan ka na escape, kanang maka-inhale, exhale ka, igsuon ba, no? So, kung mga estudyante din, pagka nang naamoy, naipon, tapos, nahuman na ang school year, treat yourself, maglaag-laag ka, igsuon. That is, we advise that, no? Beneficial na siya, igsuon. Pero, pag sobrang laag-laag, nyawa na kayo naipon, di na beneficial. Nasubraan na sa ang laag ba, kay giganahan na. Gihurot ni mo imo ang inipon kay niabot na ka og Thailand. Nya pangbuhol ra day mo ang budget. Nag-text pa ka dito, Pastora, pa-pray me kay pahugasan na may plato dire. Hoy, garaan ni mo oy. Sa ba ni nagpaampo ka o nagpatabang ka? Dala pa dungog-dungog. Naglaag-laag ka niya, kulang day mo ang budget na mo. Problema ko nimo. Ang interested ko ni mo, Lord, paday anghel, bit-biton. Makauli din sa Davao. No? So, beneficial ang maglaag-laag according sa budget nga naa ka, pero dili pwede mahurot imo ang resources sa laag-laag. Igsuon mo, pagkaon say gusto nimo. That is good, that is beneficial. Pero magsigig ka o pagkaon, mahurot na imong inipon, kay imong ginakaon, kay matag adlaw, puro baboy, mahal kayong kilo, wala pa kay inipon, na high blood pagyug ka. That is not beneficial. Nindot, tama ang mukaon, pero dapat mas daghan ang nutritious nga food. Amen? Ang mga nutritious nga food pagyud, barato lang, di ba? Labi na itong napata sa Esmar dati, no? Masyak-syak ka mo, sa Bombay, ka barato ba din, Dito sa Amua sa Katalmay na lang. Gi-bless food ni Lord, kapatid. Kay, sa Esmar dati, mo ito isa sa murag ka ng maano ko ba, kay kadagawas mong guni mo, kita kag mga sinaw kay nga talong,
Ngas kang baratuha. Nya, jis lang nga okra. Hala ka, murag madatugan na kag okra. Daghan jud kayo, pero dito sa Katalunan, grabe, ihapon nimo tulo lang imong kuhaon, kayas kang mala. Pero pagbalhin nato diri, amazing. Na ay nag-business, gawas lang sa amo ang subdivision, bangkerohan price. Wow! Hala ka, diba? Oh, gipanabi ila sa mga taga gamalingki mo dito do, di ba? Sila mga literatos dito pod mo. Oh, gijis. Uy, naipalengke diri oh. Oh, bangkerohan price siya. Igsoon, grabe, amazing kay. Ang mga nutritious nga pagkaon barato lang. Pero pag magsigi kag baboy, kada adlaw, delikado, di siya beneficial, di siya important. Okay? Balik ko nako. Wa pa kay inipon, na high blood pagyud ka. Og nasamutan kag ka high blood, kay wa kay pampalit og maintenance. Grabe na jud. Grabe na jud. So kanang sobra-sobra igsoon, spending nga di na tama, di gid na iya sa Ginoo. Okay, mag-result siya dili mao sa imuhang kinabuhi. So importante kay ang wise spending, it's of God. Muhatag ka for the Lord, maglaan ka for your inipon, muhatag ka para sa uban, mao na mga attitude igsoon nga iya sa Ginoo. So karon mangutana ko, kinsa diri ang motuo that our God is bigger than anything? Taas ang kamot. Si God ba is bigger than your tuition fee, mga igsoon, mga estudyante? Si God ba is bigger than your daily needs? Si God ba kay bigger than the capital that you need in your business? Si God ba is bigger than 100,000? How about ang kailangan nato sa ato ang yuta o sa ato ang building nga 40 million? Bigger ba si God? Amen. Bigger si God. Ina bigger si God kaysa sa 40 million. Ingna. Ay, ramdam na ramdam ko. Yes, yes. Brothers and sisters, pag maingon ganita nga our God is a big God, pag gibungat na to na, ginabantayan sa Ginoo kung tinuod ba na siya sa to ang life. Everything that we believe, we declare, importante na sa Ginoo nga dili lang na siya word. So kung ang gusto sa Ginoo, nga pag my God is a big God, gusto niya makita sa imuhang nga real gina. Nga tanang needs nimo, tanang aspect sa imuhang life, big yun si God. Dili pwede nga, pag imong kailangan kay 100 lang, may kay yes, big yun si God. Pag imong kailangan kay 1,000, yes, big yun si God. Pag imong kailangan kay 10,000, 100,000, yes, big yun si God. Pero pag ingno na ka nga, we need 40 million for the building and lot of Soul GMC. Big kaayo siya. Big ra kaayo siya. Big ra kaayo siya. Di na ako mabalik. Oh, huna-huna pa lang nadatugan na ka sa 40 million nga kailangan sa church. So kung 100,000 lang igsoon big si God, o nya 40 million dili na big si God, naguba na imuhang naong, dili big si God para sa imuha. Dili big si God. Tanang kantidad, piso hangtod billion, dapat big si God. Bigger si God kung naa kay faith sa iya, brothers and sisters. Because faith is limitless. Walay kantidad. Igsuon ang faith. Limitless ang faith. And if you have that kind of faith, if sure jud ka, 100%, you are convinced that God is bigger than your situation right now, financial situation right now, if God will see that this is true in your life, He will surely bless you. He will surely, I tell you, 100%, 100% kapatid, i-bless yun ka sa Ginoo. Ug tumanon nimo ang iyahang pulong, basig unsa nga situation sa imong life, commitment nimo, you give to God, you give to other people, you will become diligent and you will handle His blessing responsibly. Magdoble-doble pa, multiply pa gyud sa Ginoo ang blessing niya sa imong life. Word to remember,
Let us work diligently and handle our resources responsibly so that the enemy cannot have strongholds of idleness and wastefulness in our lives. For our God is eager to bless us and prosper us. Is this an amen?